Lang sound. Maayong gabi, maayong adlaw sa inyo mga kaigsunan, mga kaibigan diyan sa Pilipinas, lalo na diyan sa Mindanao. Ako'y natutuwa na makakasama ulit tayo at may pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa araw-araw na ito upang malaman natin ang lahat ng paraan kung paano tayo magkaroon ng kaligtasan sa Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Medyo mahaba ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Kaya bago tayo mag-umpisa, gusto ko mong hilingin uli sa aking misis na basahin ang pundasyon ng ating pag-aaralan ngayong gabi, ang teksto na gagamitin nating pundasyon sa pag-aaral natin ngayong gabi. Ang teksto ay makikita sa 1 Corinto 6, chapter 6, Kapitulo. kapitulo 9, 19 to 20. O hindi baga kayo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Walhatiin na nga ninyo na inyong katawan ang Diyos. Okay, salamat. At bago tayo mag-umpisa, ihilingin ko na iyuko natin ang ating mga ulo. Tayo ay at ipikit ang mata at tayo may nanalangin. Okay? Panginoong Diyos, ipapasalamat kami na kami ay nakapag-ipon-ipon uli ngayong araw na ito upang ituloy ang aming pag-aaral ng inyong mga salita. At tinihiling namin na kayo ay sumama sa amin. Magkaroon kami ng iyong presensya sa aming pag-aaral. Habang pinag-aaral namin, Panginoon Diyos, inihiling ko rin na pakibuksan ang aming mga puso at isipan upang matanggap namin ang lahat ng katotohanan na inyong tinuturo. Turuan niyo kami na bigyan ng halaga lahat ng inyong salita at bigyan ng halaga ang ating aming mga katawan sapagkat tulad nga ng nabasa sa inyong kasulatan na ang katawan namin, iyan ay templo ng Diyos. Iyan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya sana naman lahat ng aming marinig ngayong araw na ito ay magbigay ng puri sa inyong pangalan. Lahat na ito ay aking hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. Ngayon, mag-aaral tayo ngayon. Magandang ating pag-aaralan. Ano ba ang gusto ng Diyos na paano ba ng Diyos gustong makilala ang mga tao na nagsasabi na sumusunod sa Kanya? Anong pagkakakilala ba ang gusto ng Diyos para sa mga tao na nagpapahiwatig na sumusunod sa Kanya? Okay? February 7. Okay. Okay. Nakalagay dyan sa English, our body is God's temple. At saka dapat bigyan ng puri, give glory to God through our body. Ngayon, ang Diyos ay nag-aalala, ang Diyos ay talagang concerned siya. Siya ay
tinitingnan niya ang katawan natin at gusto niya na magreflekto o magpakita, maging parang salamin ang katawan natin, salamin ni Jesucristo. Ayon sa Exodus 25, ako ang Diyos. Ako ang Diyos na mapagbinuko. Sa 3 sa Juan 2, sabi niya, sa lahat, sa ibabaw ng lahat, gusto ko na kayo ay maging matagumpay. Hindi lang sa ibang bagay, kundi lalo na sa inyong katawan. Hindi ba pinaka-importante sa lahat yung ating kalusugan? Ang pera, walang magagawa ang pera kung ikaw ay may sakit na mas importante ang kalusugan kaysa sa pera. At ang sabi ng Diyos sa Deuteronomy 6:24, ayan ay para sa kabutihan natin. Ang lahat ng iniisip niya para sa atin ay sa kabutihan natin upang tayo ay ma-preserve, maalagaan para sa Kanya. Sa Romano 8:23, ang Diyos, ang katawan natin ay kinuha ni Kristo, binili uli, hindi ba? Nakuha na ito ni Satanas nung nahulog tayo sa kasalanan. Ngunit kinuha niya uli kay Satanas, binili niya at mahalaga yung kanyang pagkabili sa katawan natin. Anong ibinayad niya? Binayad niya yung kanyang dugo, yung kanyang buhay. Siya ay namatay upang kunin ulit tayo kay Satanas. Pero hindi tayo pipilitin. Kung gusto na manatili kay Satanas, doon lang tayo. Pero doon sa mga may gusto, lahat ng gusto na umalis kay Satanas, binili na tayo para bumalik sa Kanya, para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sa 1 Tesalonica 5:23, ang sabi niya, ang espiritu mo, ang katawan mo ay inaalagaan ko upang maging malinis para sa akin. 1 Corinto 3:16-17, pagka sinira mo, pag hindi mo inalagaan ang iyong katawan, hindi mo inayos, ay ako mismo tutulungan kita. Kung gusto mong sirain ang katawan mo, tutulungan kitang sirain yon. Yan ang dahilan ko yung mga tao na hindi maingat sa katawan nila, minsan madali silang makasakit, madaling mamatay, sapagkat sabi ng Diyos, iyan ang kagustuhan mo, tutulungan kita na masira ang katawan mo. Pero kung inaalagaan mo, tutulungan ka rin ng Diyos na alagaan yan. Ano ang sabi ng Diyos tungkol sa katawan natin? Ang katawan natin ay importante, nandyan yung mga parte ng katawan natin, yung physical, yung mental, yung isipan, at saka spiritual. Ayan ang kabuuhan ng katawan natin. Kaya ang sabi ng Diyos, ano man ang inyong gagawin, kahit nasa inyong pagkain at pag-inom, ano man ang gagawin nyo lahat nito upang mabigyan ng puri ang Diyos. 1 Corinto 9:26, bawat tao ay gusto niyang maging maging temperate, maingat sa lahat ng kanyang ginagawa. Kaya paano tayo maging maingat? Dapat maingat tayo na manatiling malinis at lahat ng mga bagay na kailangan ay maayos tayo sa kabuhayan natin. Iwasan natin yung mga infeksyon at yung mga bagay na nakakapagbigay ng sakit, iwasan natin mga bagay na yan upang maiwasan. At saka mga pagkain natin, kainin natin yung mga makakabigay ng makakatulong sa atin. Wag tayong uminom ng mga bagay na nakakasira sa katawan, katulad ng alcohol. At wag tayong kumain ng sobra, gluttony, at tayo ay mag-exercise at magpahinga ng sapat, at tayo ay mag-isip ng mga positive thinking, yung mga ikabubuti, at tayo ay maging masaya, maging kontento sa buhay, maniwala lang sa Diyos. Kaya importante lahat ng mga bagay na yan na binibigay, sinasabi sa ng Diyos. Sapagkat ang benepisyo nito
ay maiwasan natin ang sakit habang buhay natin. Ang sabi sa Deuteronomio 30:15, 19, ang sabi niya, in, 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 uh, I set before you life and good. Inilatag ko sa inyo ang buhay at saka kamatayan. Pero kung kayo ay matalino, pipiliin ninyo ang buhay, hindi kamatayan. Di ba? Ngayon, Galatians 6:7-8. Anuman ang iyong itinanim, iyan ay iyong aanihin uli. Ang sabi sa Proverbs um, 3:1 at saka 2. Ang sabi niya, itong lahat ng sinasabi ko ay para sa kabutihan niyo lahat upang ma-preserve ang inyong katawan, maingatan. Ang marami mga example diyan sinabi. Ang sabi nga niya, di ba, uh, gawin natin ang lahat ng bagay na ikabubuti sa atin at saka magbibigay ng puri sa Diyos. At ang sabi pa nga niya sa Exodus 23:25, kung tayo ay maniniwala sa Diyos at susunod sa Diyos sa lahat ng sinasabi niya, bibendisyonan niya ang lahat ng kinakain natin at lahat ng iniinom natin upang mawala ang sakit sa atin. Kaya may pangako ang Diyos, kung susunod lang tayo sa lahat ng sinasabi niya, hindi tayo magkakasakit. Maaring mamatay tayo kasi yan ang sumpa doon sa pagkakasala ng tao, pero hindi tayo mamamatay sa sakit, mamamatay tayo sa katandaan natin. Diba? Katulad ng pag bumili ka ng isang sasakyan, hindi ba? Bumili ka ng isang sasakyan, halimbawa Tesla, bumili mo. Pagbili mo ng sasakyan na yon, bibigyan ka ng manual, owner's manual. Ngayon sa manual na yon, itinuturo sa iyo kung anong gagawin mo, kung ilang bis mo, kung ilang bis mo isiservisyo yon, papalitan yung langis, kung anong pressure ilalagay mo sa gulong, at kung paano mo iingatan yung sakyan na yon. Pag sinunod mo lahat ng instruction doon sa manual na yon, tatagal yung iyong sasakyan. Pero pag hindi mo sinunod, yan, sakyan mo, maaaring hindi tumagal, maaaring pasira-sira at lahat yan. Ganyan din tayo. Ginawa tayo ng Diyos, sabi niya, ingatan natin katawan to at binigyan tayong manual. Ang manual natin, itong Biblia. At kung basahin natin Biblia at sundin natin lahat ng sinasabi tungkol sa kabutihan ng katawan natin, tatagal din ang katawan natin at saka maiwasan nga ang sakit katulad ng sinabi niya. Ngayon, ano ang sinabi niya tungkol sa mga pagkain at pag-inom? Ang sabi niya, anuman ang iyong kainin at inumin, gawin niyo lahat yan na sa makapagbibigay ng puri sa akin, sabi ng Diyos. Kaya wala siyang itinatago sa akin, sa atin, sinasabi niya lahat sa ikabubuti natin. Ano ang binigay ng Diyos ng mga pagkain sa unang tao, doon kay Adan at saka si Eva nung sila ay nakatira sa hardin ng Eden? And God said, behold, I've given you herb. Ang ginagawa, ang binigay sa kanila, mga fruits, nuts, vegetables. Yan ang mga unang pagkain. Prutas, nuts, at saka mga gulay. Ang mga gulay, idinagdag na lang later on. Pagkatapos ng baha, nung mawala ng mga masyadong mga fruits at saka nuts, ay idinagdag na yung pagkain ng gulay. Pero yan ang mga main na pagkain ng una. Prutas, nuts, vegetable. At maraming tao ngayon na kung nagkakasakit na sila, ay umiiwas. May mga tao ngayon tinatawag na nagbi-vegetarian. Hindi naman kailangan na, hindi naman yan na pag-vegetarian o pang magkaroon ng kaligtasan. Hindi naman. Pero iyan, health reform lang yan. Kung gusto natin na maiwasan mga sakit, may bintahe yung mga kinakain natin, fruits, nut, at saka gulay lamang. Pero iniingatan natin. Pero pwede rin tayong kumain ng karne. Kaya lang, dalawang klase ang karne. Alam nyo, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng hayop sa mundo.
Kaya dalawang klaseng hayop ang ginawa niya. Mayroong tinatawag siya na clean, yung malinis na hayop, at saka may tinatawag siya na maruming hayop. Ngayon, ano ang bentahan niyan? Di ba ang sinabi ng Diyos, ginawa niya lahat ng bagay na mabuti? Lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, mabuti yan. Pero may mga kagamitan yan. Bakit siya gumawa ng maruming ng hayop na tinatawag na unclean o marumi? Kasi ang mga maruming hayop, ang ginagawa niyan, sorry, kumakain niya ng mga dumi. Kumakain ng mga tae, mga bulok na laman, lahat yan, kasi yan ang mga tinatawag na basurero sa lupa. Yan tagalinis sa lupa. Upang kung halimbawa mayroong elepante na namatay sa gubat, sa jungle, nandyan na yung mga maruming hayop. Nandyan na yung hyena, nandyan na yung uh, asong bundok, yung mga daga, nandyan na yung baboy, nandyan lahat. Kinakain yung laman yan. Para upang pag nakain yan, hindi nasasama sa akin. Kasi kung walang kakain ng dumi yun, mga tae, halimbawa, may natae na dyan. Kung walang kakain yan, kung walang maglilinis yan, di sasama sa hangin yan, lahat, lahat ng hayop, hindi lang hayop, pati mga tao magkakasakit. Okay? Kaya, yung mga hayop na tinatawag na unclean, yung mga maruming hayop, pag kumakain niya ng maruming mga bagay, iyan ay nagiging malusog. Kasi iyan ang pagkain nila, marumi. Okay? Ngunit, gumawa rin ang Diyos ng mga malinis na hayop. Yung malinis na hayop, pag kumain ng maruming bagay, iyan ay nagkakasakit din. Posibleng mamatay. Ganyan yan. Kaya ang sabi sa atin, kung tayo ay templo ng Diyos, iniingatan tayo ng Diyos, ang sabi ng Diyos, huwag tayong kakain ng mga hayop na mga marumi. Sorry. Makainom ng kaunti. Natuyo yung ano. Kaya, titingnan natin kung ano ang mga maruming hayop. Nakalagay din sa Biblia kung ano ang marumi at saka malinis na hayop. Diyan sa Leviticus 11 at saka sa Deuteronomio 14, nakalagay yan. Basahin nyo lang yung 2,000 yan. Nandyan ang mga marumi at saka malinis na hayop. Okay? Ang sabi diyan, lahat ng hayop na may nakahati ang paa. Okay? At saka uh, hindi hati ang paa at saka yung nagtsutsu ng cat, yung kung nguya ay ganyan lang, hindi ngumunguya ang maayos katulad ng baka, wag natin kakainin yan, okay? Kasi marumi yan. At saka yung mga yung walang split hoof yung biak ang paa, diba? Walang split hoof at saka uh, at saka yung pag-chew nila, ganyan lang. Katulad ng baboy. Kaya huwag kakainin yan, sabi ng Diyos. Lahat ng mga isda na walang kaliskis ay huwag kakainin kasi yan, mga isdang yan, ang pagkain yan yung mga dumi sa tubig. Di ba? Ang tubig, ang mga ilog, mayroong tinatawag na estuary. Yung mga estuary yan, may tubig papunta sa isang lugar na yung mga papunta sa isang sa lugar na yun, hindi na nakakabalik. Kaya nandiyan na yung mga limasag, mga shrimp, mga yung mga maruming mga bagay, yung mga walang kaliskis na isda doon tumitira yan, ay wag kakainin yan kasi ang kinakain yan, mga dumi rin. Okay? Kaya hanapin natin yung mga isda na may kaliskis, sabi ng Diyos. At saka lahat ng mga hayop na gumagapang, katulad ng mga uod, katulad ng ahas, wag kakainin. Kasi sabi ng Diyos, mga marumi yan. Yung kinakain yan, yung mga dumi. Okay? Kaya importante yan. Kaya ayon sa sinabi ng Diyos, ito ang mga huwag kakainin. Alam niya kasi siya ang gumawa ng mga bagay na ito. Kaya alam niya na marumi. At yung mga sinabi niyang marumi, iyan ang nagkukos, naging dahilan ng mga sakit ng mga tao. Kaya marami tao nagkaka-cancer, nagkakadalo ng diabetes, sari-sari mga sakit dahil sa mahilig sila kumain ng mga marumi. Anong mga bagay na ito na nag
bibigay ng mga sakit sa mga tao, katulad ng sinabi ng Diyos, pag hindi natin iniwasan na kainin. Yung hogs, yung mga baboy, pigs, yan sa ilalim. Saan nyo? Squirrel, yung rabbit, catfish, eels, lobsters, clams, crabs, shrimps, oysters, frogs, and many others. Katulad nga na sinabi ko, itong mundong to, ito ang emperador dito ay si Satanas. Kaya dito, ito ang mga popular na pagkain, yung mga marumi. Kasi itong kaharian ni Satanas, itong mundong to, at yan mga maraming pagkain na yan na nagiging dahilan ng mga sakit, yan pa ang mga mahal. Yung mga shrimp, mga mahal na yan. Pero bakit may kaibigan ako na siya naturuan ng turo na ganito. Pero sabi niya, hindi pa ako naturuan yan, pero hindi na ako kumakain ng mga alimasag na yan, mga lobster na yan, clams yan, lahat yan. Kasi taga Malabon siya. Ang sabi niya doon sa Malabon, mayroon doon tinatawag na tinatapon na salvage, yung parang ilog doon na kung may yung mga kriminal may pinapatay, tinatapon doon yung katawan. Minsan kinukuha ng pulis at pinipish out yung taong yon. Pag kinuha, nakita dyan may mga alimasag, may mga shrimp dyan, sari-sari, yung mga gumagapang ng mga hayop, yung mga maruming nakabanggit dito, clams, crabs, shrimps, oyster, lobster, yan ang mga nakadikit kasi kinakain yung laman ng taong yon. Kaya ngayon, hinuhuli naman yung mga tao, dinadala sa mga palengke at bibili naman ng iba para kainin. Oh. Ngayon, tungkol sa baboy, may meron kong article dito nakalagay, bihag. Yung baboy ay tinatawag na scavenger. The garbage eaten by pigs is digested and converted into food within 48 hours uh, or into food in a matter of hours. While the cow, on the other hand, has a complex digestive system. It takes 48 hours for its food to be converted into flesh. Ang baboy pag kinain, nagiging laman kaagad yung kinakain niya. Kaya ang sabi diyan, pagka kumain ka ng pork, ng baboy, the pork is often infected with trichina worms or trichina larva. Kung ang tao ay palakain ng baboy at nakakain siya ng infected worm, pwede siyang magdala ng up to 100 different diseases sa katawan niya na hindi niya alam. Pag humina ang kanyang immune system, lalabas yon in the form of cancer, in the form of any sickness, okay, nakalagay dito. Kasi yung mga worms na yon, sumasama sa bloodstream natin, it's carried into the other parts of the body. Trichinosis is a fatal disease at nagiging dahilan yan ng mga sari-saring sakit. Okay? Uh, at saka ito naman, fish without fins and scales are unfit for human consumption. Yan, hindi maganda sa human consumption, sabi dito. Katulad ng clams, lobsters, oysters, shrimps, and many others. Kasi ang mga kinakain yan, mga duminga, mga tae. Kaya ang sabi dito, pagka umorder tayo ng mga ganyan, mamahalin ng mga pagkain yan, at umorder ka ng ganyan, para raw na umorder ka ng isang platong tae. Yan, nakalagay yan dito. Kaya hindi naman na sinasabi, in-invento ko yan. Kasi, it's just like ordering one plate of fishes. Kasi, iyan ang nakukonvert sa yung mga bagay na kinakain yan, yung mga dumi talaga yan na nasa katawan nila na kinakain natin. Ano pa? Kaya sabi ng Diyos, mag-iingat tayo sa mga pagkain na yan. Nilagay naman diyan sa Biblia kung anong dapat huwag kainin sapagkat sabi ng Diyos ay alam niya. Sabi ng mga tao, Old Testament lang yan. Sa New Testament, nilinis na yan ng Diyos. Hindi totoo yan. Hindi naman nagbago yung mga bahayop na yan. Talaga, ang baboy, baboy pa rin eh. Kahit napaliguan mo ang baboy araw-araw, patirin mo sa kwarto mo. Okay? Baboy pa rin yon. Pag nabuksan mo pinto mo at lalabas yan, maghahanap yan ng dumi para kainin. Kaya ngayon, yung baboy na kinakain mo sa restaurant, alam mo ba kung saan ang galing yun? Alam mo kung paano pinakain doon? Kaya ibig sabihin, sumunod na lang tayo sa Diyos, wala namang diferensya. Ako hindi kumakain ng baboy, okay naman ang buhay ko eh. Di ba? Wag utsinta na
80 na, next year, 80 na ako. At wala namang akong major na mga sakit. Kaya ibig sabihin ko, mabuti na yung sumusunod sa Diyos. Kasi marami ko alam na hindi ayusin niya ng Diyos. Sabi niya, okay, ito, nilinis na ng Diyos. Nilinis na raw yung baboy, nilinis na yung lobster, nilinis na yung alimasag, lahat-lahat yon. Nasaan sila? Nasa ilalim na ng lupa, matagal na. Okay? Kaya mas mabuti yung sumusunod sa Diyos, may bendisyon. Ang sabi ng Diyos, hindi lang sa marumi. Ito sinabi ng Diyos sa Isaiah 66, Isaiah 15 hanggang 17. Ang mga tao na nagpapakambanal at kumakain ng swine's fish, kumakain ng katawan ng baboy, laman ng baboy, at saka mga daga, sila ay susunugin ng Diyos lahat. They will be consumed. Sabi ng Diyos. Ang Diyos, hindi naman nagbabago-bago sa sinabi niya. Mayroon ng hatol yung mga tao na palakain ng baboy. Kaya kung palakain ka ng baboy, may hatol ka na. Nakalagay sa Isaiah 66:17. Nakalagay dyan na kung palakain ka ng baboy, kung hindi mo alam nung araw, it's okay. Pero ngayon na alam mo na, huwag ka nang kumain kasi sabi ng Diyos, alam mo na, kinakain mo yung baboy, kasama ka doon sa mga susunugin, kasama ng Satanas. Okay, nakalagay sa Biblia yan eh. Ngayon, na ano pa, binabawal ba ng Diyos na uminom ng mga alcoholic drink, mga alak? Binabawal niya kasi ang alak, kahit anong sabihin mo mabuti ang alak, sa mga pag-aaral talaga, ay hindi maganda ang alak, alcohol, nakakasira yan sa katawan. Kaya, at saka, yung mga palainom, may alam ako na dissenting tao doon sa Bicol noon. Maayos ang trabaho niya, edukadong tao. Pero pag nalalasing, para ako na, para ng loko-loko. Minsan, sinasakay pa sa kariton para iuwi, lasing na lasing. Kaya ibig sabihin ko, kanya, may mga alam ako na dahil sa pag-inom, nakapag-aasawa sila ng mga asawa na hindi naman nila mahal, hindi naman nila kursunada. Kasi lasing, nakalagay sa Biblia na ang lasing, ang tingin sa babae, maganda na kahit na yung maayos na minsan, ligaw ng ligaw kung ano nung pinagsasabi, dahil sa kalasingan, minsan, nahulog sila sa mga disgrasya. Kaya ibig sabihin ko, sundin na lang ang Biblia. Ang tabako, ang sigarilyo. Mabuti ba ang sigarilyo? Ang sigarilyo, kahit sa lahat ng ang sigarilyo, ayaw din ng Diyos kasi nakakasira sa katawan. Anong mga nakakasira sa katawan, ayaw ng Diyos na gawin natin. Caffeine, the drug contained kahit na sa mga kape, o lalo na sa sigarilyo. Ito, ito nakalagay dito. Abstain from smoking. Research showed that yung mga smokers, they are, malaki ang o chances nila na mamatay sila sa heart disease. 103% ang chances na mamatay sa heart disease, cancer, anumang bagay, yung mga pala sigarilyo. Okay? Kaya kung ayaw nyo mamatay sa heart disease o cancer, lahat yan, uminto na tayo pag sigarilyo. Uh, At saka, sabi niya, ma-imagine mo ba si Kristo na naninigarilyo? Hindi mo imagine yon. Kaya cigarette smoking will contribute to the deaths of more than 300,000 Americans every year. Okay? Caffeine is a drug that is stimulant and is a poison. Yan, ibabasa ko rito. Kaya, ang sabi diyan, sundin na lang natin ang Diyos, mas importante. Mga siya, mga bagay, ang sabi diyan sa Bible, eat at regular hours. Huwag yung paiba-ibang oras sa pagkain, kumare, sundin natin. Huwag mag-overeat. Pag busog na, huminto na. Huwag kayong magtatago ng kagalitan sa ibang tao kasi kung minsan, pag kumakain ka, hindi ka masyadong natutunawan kung mayroon kang galit sa ibang tao. Masisira ang katawan mo. Maintain a cheerful and happy disposition. Magtiwala sa Diyos. I-balance ang trabaho at saka exercise. Avoid harmful stimulant. Make mealtime happy pag kumain. Ano pa ang sinabi ng Diyos?
Huwag tayo magpapaloko. God is not mocked. Whatsoever a man soweth, shall he also reap. Kung ano man tinanim natin, ay naanihin natin. Kaya, yan ang mga advice niya. Thou shall not eat that may eat within may the will. Hindi ba yung pagkain ang nakabagsak kay Adan at Eva dahil sa pagkain? Maraming tao hindi makakarating sa langit dahil sa pagkain. Dahil hindi na maiwasan, may pinangako na Diyos, bibigyan sila ng habang buhay na wala ng kamatayan, kaya lang hindi maiwasan yung pagkain ng baboy, hindi maiwasan yung pagkain ng alimasag, ng mga shrimp yan. Pwede naman iwasan yung marami pa namang makakain eh. Ang iba nga, nagbibigetarian, hindi na kumakain ng mga ganun, nabubuhay naman, mas malusog pa. Kaya ba't hindi maiwasan yun? Kung ang kapalit niyan ay buhay na walang hanggang, bakit hindi? Di ba? Ano pa ang sinabi ng Diyos? Ah, yung but as for them whose heart walketh after the heart of the detestable taste, I will recompense their way into their own heads. Kaya kung anong kagustuhan mo, ibibigay sa'yo ng Diyos. Sinabi na ng Diyos kung ano ang makakasira sa iyo. Pag hindi mo hinintuan yung mga makakasira sa iyo, ibig sabihin, gusto mong sirain ang katawan mo, tutulungan ka rin ng Diyos. God will help you restore your body, yourself. Okay? Ano pang sinabi ng Diyos? Ito pa ang ma-advise sa atin ng Diyos. Alisin natin ang kamunduhan at saka kayabangan. Yan ang gusto niyang makita ng Diyos sa mga kanyang mga tauhan. Okay. Ang sabi ng Diyos, ito, do not love the world. Huwag natin mahalin ang mundo at saka mga bagay na mga makamundo. Ang mga bagay na makamundo ay yung lust of the flesh, yung pagnanais ng katawan natin. Di ba? Pagnanais, pag nakakita tayo na magandang babae o gwapong lalaki, nagkakaroon tayo ng pagnanais. Hindi naman natin asawa, pagnanais, yan ang lust of the flesh. Hindi lang yung pagnanais ng katawan, pagnanais ng mga mata. Okay? Nakakita tayo ng ginto, naiingit tayo, at saka kayabangan. Yung bagay na pagnanais ng laman, pagnanais ng mata, at saka kayabangan. Iwasan lahat ng bagay na yan. Kasi sabi ng Diyos, lahat ng kasalanan na sa mundo, lahat ng kasalanan na nagagawa natin, maaaring may dudugtong sa isa o sa tatlong bagay na yan. Hindi ba yung mga problema ngayon sa Pilipinas, yung yung flood control na tinatawag na maraming pera na sa halip na gamitin doon sa mga pag-repair ng mga bridges, yung mga uh, pinanggagalingan ng flood, ng mga baha. Sa halip na reparin o pa magkaroon ng magandang kabuhayan yung mga tao, hindi maghirap, ibinubulsa, winawalda sa kasino kung saan saan. Okay, pagnanais yon ng mata. Pagnanais dahil sa kwarta, ay sabi nga nila, kaswapangan ng mga tao. Kaya ibig sabihin ko, natitiis nila na paghirapin yung mga tao kaysa ah, ah, para makakuha sila ng kwarta. Pero darating ang araw, magbabayad din sila sa mga bagay na ginagawa niyan, yung mga gumagawa ng ganyan. Sabi niya, iwasan yan kasi lahat ng mga bagay na yan, wala namang ibibigay na kabutihan sa atin. Magbibigay lang sa atin ng malaking problema. Kita mo yung mga problema. Yung iba sa kanila magpupunta sa prisuhan. Lahat ng bagay yun. Na-confiscate yung mga kayamanan na kinuha sa hindi magandang paraan. Anong kwenta niyan? Problema. Pag napriso ka, problema sa loob. At kung di ka man ng preso, nagkasakit ka, anong gagawin ng pera yun sa sakit? Sa sakit. Kuminsan, ang sakit, hindi naman napapagaling ng maraming pera. Kaya sabi ng Diyos, iwasan yung mga bagay na yan. Ano pa? Kung ano man ang iniisip natin, sabi ng Diyos, iyan tayo. Whatever you think, so is it. Kung anong iniisip mo, ikaw yun. Okay? Maliwanag ang Diyos sa mga bagay na yon. Ano pa ang mga prinsipyo yung sinasabi niya? Kahit na sa mga bagay na ito, dishonesty, yung hindi tayo na honest, hindi tayo matuwid, impurity of all kind, fornication, adultery,
incest, homosexual, prevention of all type. Yung mga bagay na pinupuntahan natin, yung mga bagay pinupuntahan natin, isipin na natin, itong pinupuntahan ko ito, pupunta ba si Kristo rito? Okay? Punta tayo sa mga nightclub, sa tavern, mga casino. Si Kristo ba ay paparito? Yan ang isipin natin. Kung sa palagay natin, hindi si Kristo pupunta doon, huwag tayo pumunta kasi binigyan na tayo ng ehemplo ni Kristo sa mga dapat bagay-bagay na gagawin natin. At saka yung mga pagsasayaw, television video, anong mga bagay ang napapanood natin sa TV. Kung minsan yung mga masamang mga palabas, pinapanood natin, nakakasira yan sa atin. Kasi ang isip natin, ang mind natin, all natin, isyan na fertile soil yan. Fertile. May tinatawag na GIGO. Kung pag good ang pinasok mo dyan, kahit hindi cultivate, tutubo yan sa isip natin. Kung bad naman, tutubo rin yan ng marami. Without cultivation, dadami. Kaya ang sabi, isara natin sa mga bagay na mga masama, ipasukin lang natin yung mga mabuti para ang tutubo sa isip natin yung mga kabutihan lamang. Okay? At kahit na mga musiko, mga tugtog, at kung ano ang epekto ng mga tugtog na pinakikinggan natin. Ah, pwedeng kung ang tugtog na pinakikinggan natin nakakabago ng emosyon natin na nakakaisip tayo ng kasalanan, mga syncopated dances, rhythms, moods, create mind hypnosis to the listener. Iyan ay may ayaw ng Diyos yan kasi yan ang ginagamit sa mga pagano, sa mga witchcraft, mga devil worship. Lalo mga tugtog ngayon, kung minsan masakit sa tainga. Bug, 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 bug. Puro ganun-ganun. Sabi ng Diyos, ay marami namang magandang mga musiko na pwedeng pakinggan na makapagbibigay puri sa Diyos. Yung pagsayaw minsan, okay, mayroong pare na in-interview, Catholic priest sa New York. In-interview siya, in-interview niya yung may mga nagkumpisal sa kanya ng mga babae na na-rape sila. Kasi ngayon, ano ang dahilan? Ang 9/10 sa kanila, estimate about 9/10 of them, karamihan, dahil sa pasayaw-sayaw. Siyempre, pagsayaw, nakadikit na, nakaakap. Madali na magbulungan dyan at minsan nakaramdam na yung lalaki ng masama. Kaya maghahanap ng pagkakataon na pag may pagkakataon, manggagahasa na doon sa babae na nakusunodaan niya kasi naakap na niya, alam niya na maliligayan siguro siya sa pag-isip niya. Kaya, yan ang nangyari. Mga pinapanood natin sa TV, sa mga sinehan. Anong klase mga sine yan? Yan ba ipapanoorin ni Kristo? Kaya i-filter natin mga bagay na yan. Ano ang sabi pa kahit nasa pag-aanyos ng mga paraan ng ating mga pagdadamit, lahat yan. Ano sabi ng Diyos? Dress modestly. Isipin natin na ang mundo ay yung mga sinasabi ng mga lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Kaya nakikita rin yan sa mga pag-aayos natin. Lay ornaments aside. May mga nakita ko na kuminsan parang ng Christmas tree. May nakasabit sa ilong, may nakasabit tayo nga, puno ng mga lahat dito. Meron sa bibig, puno ng tato, lahat yan. Ano nang nangyari yun? Ano nang ginawa niya sa katawan niya? At saka, kaya sabi ng Diyos, simple lang. Ang gusto ng Diyos, simple lang na mag-ayos tayong simple para akitin yung ating asawa, ating mahal sa buhay. Kasi kung lalo yung may asawa, sige, grabe pa ang ayos. Kasi kung minsan naliligawan ng iba, kaya minsan nagkakaroon ng lukuhan. Ibig sabihin ko, may mga kaliwaan. Ayan, usong-uso na ngayon ang mga kaliwaan dahil dyan. Mga may asawa na lahat-lahat, grabe pa mag-alimbong. O lalaki, ganun din. Alam mo, may babae minsan naglalakad sa kalsada, naka-miniskirt, lumalabas yung kanyang hita,
mababa yung kanyang suot dito, puno na alas at sa pakimot-kimot na ganon, puno ng makeup sa mukha. Kaya yung mga nagtatrabaho sa kalsada, sinisipulan siya. Sipol ng sipol. Tapos, lumingon yung babae. Sabi ng babae, bakit niyo ako binabastos na ganyan? Ba't niyo sinisipulan? Hindi niyo ba alam ako ay isang Kristiyana? Ayun, ibig sabihin ko. Ay kung, kasi nakita ng mga tao na parang alimbong siya. Kung isang Kristiyana yon na matino, na maayos yung suot niya, na disente ang kilos niya, hindi siya bababuyin ng mga lalaki yon. Kaya iyan ang ibig sabihin ng Diyos. Gusto ng Diyos makita sa ating pamumuhay, sa ating pangatawan na tayo ay nagre-reflecto, parang salamin tayo na nakikita ang Diyos sa atin, sa kabuhayan natin. Kaya lahat ng bagay ito ay related ito sa mga bagay na pagiging anak ng Diyos. Iwasan natin ang idolatry. Sabi ng Diyos yung idolatry. Minsan naging idol natin ang pera. Yun ang palagi nasa isip natin, paanong pera lahat. Ay hindi na tayo nakakaisip ng Diyos, hindi na tayo nakakasimba dahil sa pera. Kung nasimbahan tayo, inisip natin pera, palagi nakatingin sa cellphone, baka may tumatawag na kliyente o kano. Kaya mas importante yung pera kaysa Diyos. O anuman na bagay na bigyan natin ng importansya na mahigit pa sa importansya ng Diyos, yan ay tinatawag na idolatry. How would a person who rejects Jesus' standards for Christian conduct view heaven? Kasi dito pa sa lupa, tinitrain na tayo. Sinasanay na tayo ng Diyos ng mga bagay na ikasanay natin. Kasi pagpunta natin sa langit, pag naligtas tayo, mabuhay ng walang hanggan, sa kabuhayan na yon, wala nang ganun, wala nang mga nightclub, wala nang mga alcohol, wala nang pornographic material, wala nang prostitute, wala nang mga musiko na mga uh, sensual music, wala nang mga sugalan, wala nang lahat yan. Kaya tinitrain tayo na maiwasan natin yung mga bagay na yan. Kasi pag dinala tayo sa langit at hindi tayo nasanay na alisin yung mga bagay na yan sa buhay natin, hindi tayo dadalhin ng Diyos sa langit. Bakit? Magiging malungkot tayo. Baka magkaroon uli ng isang satanas na naman doon sa langit. Kasi hindi tayo magiging masaya. Ang sasabihin natin, ang lungkot naman lugar na ito. Walang nightclub, walang inuman, walang pornography, walang prostitute dito na mapupuntahan, walang mga musiko na hanapin natin. Kaya ang Diyos, kung gusto natin pumunta sa langit, dapat sanayin natin sarili natin na wala yung mga ganyan na yan. Paano natin tatanggap ang mga turo na ito sa Biblia? Ang sabi ng Diyos, kung gusto natin, ingin natin. Alam mo, manalangin tayo sa Diyos. Mahirap kung tayo mismo ilalabanan yung mga kagustuhan natin. Mahirapan tayo. Kaya ako nung nga nahirapan kasi ako nung araw marami ding mga kahinaan sa buhay. Pero ang pangako ko, sabi ko, Diyos, ako mahina, nahirapan ako na alisin yung mga bagay na ito sa akin. Kaya hindi ko malabanan. Kaya Diyos, ibibigay ko na lang ang sarili ko sa iyo. Ikaw na ang lumaban. Ikaw na ang lumaban sa aking mga kahinaan. Ikaw na ang lumaban kay Satanas, sa mga kasalanan. Kasi pag ikaw ang lalaban, kaya mo. Ako, minsan na mahina, minsan na tatalo ako. Kaya kung ibigay mo sarili mo sa Diyos, malalabanan lahat yan. We are now in a position to appreciate the force of it. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Sabi ng Diyos, dapat tayo ay living sacrifice na maging katanggap-tanggap ng Diyos at ayan ang reasonabling servisyo natin sa Kanya. The great business of life, which way God is moving, then move with Him. Let us resolve to do this, and we will be compelled to say with David, with thee is the fountain of life, and thy light shall we see light. Okay? Kaya mga kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos ay namatay para sa atin
upang tayo ay mabuhay. Tanggapin natin ang Diyos ah, bilang isang tagapagligtas natin. At ah, siya ang mamamahala sa ating kabuhayan sapagkat tayo ay mahalaga sa kanila. Kaya ako mananawagan na uli sa inyo. Huwag mo alisin muna. Mananawagan na uli ako sa inyo. Yung mga, kung sa mga narinig ninyo ng mga turo ng Diyos, kung kayo ay ah, napag-isip-isip ninyo na magandang mga turo ito, maganda ito sa kabuhayan ko, at mababago ang buhay ko, hindi lang gaganda ang katawan ko, maging mas malusog siguro ako, baka haba ang buhay ko, pero hindi lang sa bagay na yan. Kung hindi man yan mangyari, at least bibigyan ako ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ako ay magkakaroon kaligtasan sa pagdating niya. Kaya kung sa palagay ninyo at tayo ay natutuwa kayo sa mga bagay na ito na mga narinig ninyo at gusto ninyong ihandog, ibigay ang sarili ninyo kay Jesus Christ upang ayusin ang buhay ninyo at bigyan kayo ng kaligtasan. Hinihiling ko na lumapit kayo dito sa unahan uli at ipakikiusap natin sa Diyos na ilaan ang inyong mga katawan upang bigyan ng kaligtasan sa kanyang pagdating. Sige o, punta kayo dito sa unahan at tayo ay hingi ng tulong sa Diyos. Tanggapin natin si Yesu Kristo sapagkat siya lang ang makapagliligtas sa atin. Sa gusto at sa ayawin naman natin, sa gustuhin natin, si Kristo ay darating, si Kristo ay darating at ang mga tao sa mundo mahati sa dalawang grupo. Yung grupo na tumatanggap sa kay Iso Kristo at tumanggap sa kanyang mga turo at iligtas niya at yung isang grupo na binaliwala yung turo niya, hindi tinanggap at isasama kay Satanas upang itatapon doon sa naglalagablab na apoy na wala na matatapos na ang kabuhayan nila. Samantala itong mga ligtas, mabubuhay sila, kung mamatay man, mabubuhay ulit at hindi na magkakaroon ng kamatayan habang buhay. Kayo mga tatanggap sa inyo, pakipunta ho kayo dito sa harapan at tayo ay hihiling ng tulong sa Diyos na tayo ay bigyan ng kaligtasan. Kaya sino pa dyan? Ang gustong sumama rito, punta kayo dito sa harapan sapagkat tayo ay makikiusap sa Diyos na lahat ng itong mga narinig ninyo ay may pasok sa ating mga isipan at sa puso upang mabigyan tayo ng kaligtasan. Okay, ano pa dyan? Sige, punta ko kayo rito. Okay, ngayon na nakahanda na kayo, ayoko natin ang ating mga mata at tayo ay mananalangin. Okay? Ayoko ang ating mga ulo, at saka ipikit ang ating mga mata. Okay? Panginoong Diyos na mapagmahal sa lahat at makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa lahat ng mga salita na binigay niyo sa amin, na nagpapaalala sa amin na aming mga katawan ay isang iyong templo, na dito kayo na maninirahan sa katawan namin at ito ang templo ng Espiritu Santo ninyo. Tulungan niyo kami na bigyan ng puri kayo at bigyan ng puri kayo sa hindi lang sa lahat ng mga pagkikilos namin, sa mga gawa namin, kundi kahit na sa mga iniinom at kinakain namin. Kahit sa lahat ng mga isipan namin, sa mga aksyon na ginagawa namin, mga kilos namin. Sana bigyan namin, ingatan namin ang lahat ng aming kilos at ginagawa. At kung kami sa mga kahinaan namin, bigyan niyo kami ng lakas, Panginoong Diyos. At yung mga bagay na hindi namin kayang gawin, kayo na ang gumawa para sa amin. Gusto lang namin na ihandog ang aming sarili sa inyo. Punuin niya kami ng banal na Espiritu, na inspirasyon ng Espiritu Santo upang lahat ng sa kabuhayan namin ay makikita ang inyong kabanalan at pag-ibig sa amin. Kaya ngayon,
sa paghiwa-hiwalay namin sa lugar na ito. Sana naman ang inyong presensya ay palaging makakasama namin at maingatan kami sa lahat ng bagay at mapipreserve kami upang sa inyong pagdating kami may inyong maisasama sa inyong paraiso at mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Pagpatawad nawa ang aming pagkakasala sa inyo. Lahat ng ito ay aming hiniling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen. Salamat mga kaiksunan, mga kapatid. Tayo magkikita uli sa sunod na pag-aaral natin.